Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang oras. Anong oras nyo napapanood yung video natin mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Patot Vlog or Jax 2015 Farm. Bago tayo magsimula, shoutout ko lang yung nagpa-shoutout sa atin from Aklan. Sir, pasensya na po, hindi kita na pero hindi ko na sulat yung pangalan mo. Pero shoutout sa iyo, sir. Taga Aklan ka pala, no? So, diyan din ako nag-aral sa Altabas National High School since 2003, 2004. First year high school ako dyan, sir. So, yung address namin dyan, dyan kami nakatira dati sa Manop, Altabas, Aklan. So, shout out sa iyo, sir. Salamat sa pag-subscribe at salamat sa pagsuporta. So, mga kaparmer, ito na yung bunga ng ating pinaghirapan muli, no? So, mayroon tayong okra, saka talong. Saka ito yung pang-apat na harvest ng ating Galaxy Max F1. So, sa ngayon, mayroon tayong nakita na gumanito siya. So, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, sa farm natin, sa ating pagsasaka ay natututo tayo bawat season ng ating pagtatanim. So, bumalik ako dito, nakita ko muli sa inyo ito. So, 5 piso ito na chlorine, hinati ko sa dalawa para i-spray sa dahon ng ating ampalaya at saka sa ating talong. So, yan lang yung ginagamit natin sa ngayon. Hindi na tayo gumamit ng kung ano pa na synthetic na mga tawag nito, mga systemic na mga fungicide at saka insecticide. So, disclaimer lang to sa bawat kumpanya na ng mga insecticide at saka fungicide. So, yung ginagamit ko ngayon is yun lang, chlorine lang at saka Biotimax at saka Biotonic. So, hindi pa kasi ako nakabili ng Magica na organic na fungicide. So, tara mga kaparmer. So, yan yung bunga niya. Makinis naman, awa ng Diyos. So, dito tayo ngayon. Kita natin yung pag-spray natin sa ating ampalaya. So, pagpasensyahan nyo na kung minsanan lang ako maka-upload ng video. Gawa nga na tayo ay napabisi. So, may magsabi, nga pala, may nagsuggest pala sa akin na gumamit na lang ng kaya ng mga kaparmer. Yan na yung ampalayahan natin. So, yung pinagkaiba nila nung walang ganyan, walang net, ang hirap lumugar doon sa sitwasyon na yun. Kasi buong 24 hours, 24/7, ang daming insekto na nakapasok, labas-pasok sa ampalayahan ko dati. So ngayon, awa ng Diyos, hindi na ako masyado ng problema kasi ilang araw na ba ito na nalagay, mga 3 na siguro. So hindi nga lang siya naiangat pa, no? Gawa nga na tayo na pabisi. So ang laman nitong sprayer natin ay chlorine. So nakikita ninyo, napasok pa rin tayo kahit mayroong ng net. So hindi kasi napigilan yung pagdami ng fungus dito. So yung isa sa pinakamali na ginawa ko is yung ito chlorine to mga kaparame. Yung paglagay ko nitong rice straw, paglagay ko ng rice straw, ang pinagsisisihan kung naglagay ako dito. Dapat pala kasi dito sa ampalaya walang walang basa sa dito sa kanya. Hindi siya basa, dapat kapag umaraw nasusikatan talaga siya dapat ng araw. So yun yung pinaka mahirap. Kasi pag mayroong rice straw, matagal siyang matuyo. Yun yung pinagsisisihan ko talaga ba. Okay. So ito ngayon, makita ninyo, binilis-bilisan lang din natin yung pag-spray. Gawa nga na lang naman to. So yun, shout out dun sa mga nagtatanong sa atin na kung nakakasunog ba. So mayroon talagang nag-PM sa atin sa Facebook, sa Messenger. Sabi niya, sir, nakakasunog ba talaga, idol? Sabi nila nakakasunog daw.
nasusunog daw. Baka kasi pinagtataka ko dun, baka kagaya nito, sunog na to. Ayun yung sinasabi nila. So dito sa atin, nag-reduce lang tayo ng ng dami ng chlorine na ginamit natin dito. So ang dahilan nito bakit napasok yung ating ampalaya, kasi nag-spray ako nung nakaraan dyan sa talong at saka sa okra. Ito yung hindi ko inisprayhan, gawa nga na kasi mayroong nagsabi nakakapasunog daw. So hindi ako nag-spray, kaya ngayon dito sila pumasok yung blight, pero hindi siya ganun kalala. Hindi siya ganun kalala gaya nung una na wala talagang net, kasi kung walang net to, wala na to. Ulad na rin to nung nakaraan kong tanim na parang ayaw mag-grow. O nga pala mga kaparmer, no? Shoutout nga pala. Ayan, no? Yan yung sinasabi ko na tinamaan. Kinakagat nila. So sprayan lang natin. Tapos ito rin, tinanggal natin to dito. Ayan. Tinanggal natin dyan. So yun, dyan natin. Ganda ng technology na pinag-aaralan ko dun sa Israel. Tinitingnan ko yung Israel na technology, mga kaparmer. Sabi kaganda. Impossible to possible sila. So nga pala. So balikan ko lang yung video natin, mga kaparmer. Doon napabisi na rin kasi ako. Yung bunga, saka ito. Yung panibagong natin. O nga pala, bago ko makalimutan, kami magsabi na, sir, subukan mo kaya yun, sir, yung ang tawag doon, yung ano ba yun, lumutang ko tuloy, yung copper base na fungicide, yung sinasabi, bactericide ba yun, yung sinasabi nila. So pasensya na mga kaparmer, hindi nyo na po ako mapagamit nun, kasi dito is pangarap ko talaga na makagawa ng nung makaproduce ng organic na tanim dito sa lugar namin. Ang hirap kasi niyan, mayroon kasing tawag doon, yung sa likod, kahit basahin niyo yan, di kasalanan ng mayroon niyang pre-harvest interval. So sa pre-harvest interval, yan, nakalagay naman yan sa kumpanya eh. Halimbawa, gumamit kayo, o gaya nito, every 3 days or every 2 days, kaya nung na sa atin, yung nagsabi na kamote, every 2 days sila nag-harvest. Tapos gagamit ka ng insecticide, 7 days yung pre-harvest interval niya. So ano ibig sabihin nun, diba? Yung lason buong buo pa, andun na doon pa mismo yan, kasi every 3 days ka nag-harvest eh. So, yun lang siguro yung isa sa sa ayaw ko nang gawin dito, yung pre-harvest interval, yung inaalala ko, mga kapartner. Kasi baka nagbibinta na tayo ng lason sa merkado. Totoo naman talaga yun, subok ko yun. Hindi kasalanan ng kumpanya yun, shoutout lang pala sa mga kumpanya, no? Hindi kasalanan ng kumpanya yun, mga kapartner, sa paggamit yun ng tao. So yun lang siguro, kasi itong chlorine organic naman to eh. Saka oras lang ang ito, pikto. Yan, nakikita ninyo mga kaparmer yung net dito. So yung malaking niya. So sinubukan ko ulit itong chlorine dito. Daming naninilaw. Nga pala, bata ko nag-spray kasi doon sa talong naninilaw din yung dahon nila. Kaya inisprayan ko nitong ng chlorine. Dito siguro pumunta dito yung mga fungus or bacteria. Yun. Ito lang talaga yung gamot sa blight eh. Huwag nyo na lang sundin yung dati kong sinabi na na 100 grams. Huwag kayo mag 100 grams, 10 grams lang, okay na yan. Tapos tingnan nyo na lang din, pag nasunog, tigilan na ninyo. Kasi ako magpapatuloy talaga ako sa pag-spray, kasi ako yung unang nakadiscover na pwede sa dahon ng ampalaya, yung sa dahon kahit anong tanim, sa 10 grams to 20 grams, yun lang maximum nyo, 20 grams. Mas mainam 10 grams na lang, tapos basa-basain nyo na lang din gaya nito.
magandang gamitin nyo, malakas na sprayer. So yun lang sa muli mga kaparmer. Maraming salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ko, saka sa panonood ninyo ng video ko. Pagpasensyahan ninyo kung hindi ako kagaya ng ibang mga vlogger na magaling gumawa ng content nila, marunong sila mag-edit. So sa atin is tayo nag-i-edit para walang masabi si AI sa atin. So yun, nasabi ko na siguro yung dahilan ba't ako nag-spray muli ng chlorine dito, saka kung ilang grams yung ginamit ko. So nagkita nyo naman, tingnan nyo na lang. So yun lang siguro mga kaparmer, update doon dito sa ating bagong ating ampalaya, talong at saka okra natin dito sa Potot Farm. Sa Jackson T15 Farm pala. So yun lang mga kaparmer, salamat sa Diyos. Tingnan nyo na lang muna saglit yan, kita ninyo yung ating pinagsisikapan dito.